teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng nilalang sa mundo. Sa kanyang salita, naganap ang nais niya. Purihin ang Panginoon. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Dumaan ka man ng pagsubok sa mundo, lahat ng ito'y batid ng Diyos. Mahirap man o imposible man, lahat ay magaganap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap.
walang mahirap sa Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka, pagkat kay Jesus lahat ay posible. Maniwala ka, magtiwala ka, pagkat kay Jesus lahat ay posible. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Magandang umaga po. Isang napakagandang umaga sa ating lahat mula sa bansa ng Qatar. Kasi yung ating bisita ay from abroad. At kaya nga po, kita niyo naman may bulaklak pa bilang ito ay maganda ho itong simula kasi ito ang unang episode na one-on-one. Ayan, so ang ating kapatid ang kasama natin sa umagang ito at kami ay magkikwentuhan tungkol sa maraming bagay sa mga naging karanasan niya. At bago tayo dumako dyan, tayo manalangin muna. Muli, Ama, maraming salamat sa ring pagkakataon na magamit kami ni Sister Divine upang tunay po na mahayag ang iyong pangalan, mabantog ang iyong kagandahang loob at abag sa lahat ng iyong pinili at tinawag. Kayo po ang manguna, magbigay ng kaganapan ng lahat ng kwento sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang umaga po muli at sa umagang ito kasama natin si Sister Divine Balangkit all the way from Qatar. Sister Divine, bati muna. Ayan, hello po, good morning Jesus. Ako po si Sister Divine, ang panganay na anak po ni Minister Dodi Balangkit at ni Sister Venus Balangkit. Thank you, Lord. Akala ko nakalimutan yung ina. Ayan po, kailan ka dumating, Sister Divine? Dito sa Pilipinas. Nung dumating po ako dito kailan nga po? August 8 po. August 8. So, Yes you're po. on vacation right now, Yes no? po. So, you've been staying in Qatar for exactly a year, no? Yes po, 1 year po. Okay. Bigyan mo nga kami ng background. How did it all start? Mga maikli lang naman. Paano nagsimula ang lahat? Nag-apply ka ba? May nag-offer? Opo. Actually, nakakatuwa nga po yung pag-apply ko doon kasi try lang po. Okay. Ano po yun, nakakatuwa po. Kasi sabi ko, sige, try ko lang kasi nga po, nag-message po sa akin si Tito, yung pinsan po ni Papa, na doon din po siya sa Qatar, McDonald's Qatar. Okay. So, siya po yung May opening. ipasok po ako. Pero sabi niya sa akin ganyan, kaso ang hiring is service crew po. Service cruise. Hindi siya IT. okay. So, kaya po, sabi niya ganyan, pero pagkapasok mo sa service crew, pwede ka namang pumunta sa Iba. IT. Sa Sabi niya IT. ganyan. Okay. Pero, sabi niya pong ganyan, pero baka matagalan or kaya, parang sinabi niya na sa akin na hindi pa sure kung kailan po agad yun. Okay. Pero sabi niya po sa akin ganyan na pagdating ko nga daw po, interviewin daw ako agad po doon para sa IT naman. So service crew muna and then parang may potential na maging IT Opo. later on. So long story short, natanggap ka doon. Apo. Pero maganda, may ginawang maganda ang Lord sa iyo. Kwento mo nga, paano from na service crew, gano'n ka ba katagal doon, tapos napunta ka sa IT agad? Ganyan. Opo. Actually, nakakatuwa po yun. Grabe yung favor sa akin ni Lord doon kasi 1 week lang po akong naging service crew. When you say service crew, ito yung talagang service crew doon sa... Opo. Okay. Talaga yung nasa kitchen ka, nag-fries ka, Ah, nagmamap ka. Talaga? Opo. Kaya sabi ko actually kaya po, Brother Ernie, Mike. nung nandun po ako, yung nandun ako sa loob ng kitchen, parang pag iniisip ko nga, nalulungkot po ako. Yung parang mga nasa movie na OFW.
Tapos iba yung natapos mo, tapos ito yung trabaho mo. Nag-apat na taong college pa. Ito, naghuhugas ako ng plato. Opo, ayun po. Pero sabi kong ganyan po, imbis na mag-isip ako ng negative po doon, na sabi ko, ang pangit ng ginagawa ko. Parang ganun po. Ang ginagawa ko, nag-isip ako ng maganda na ine-enjoy ko po siya. Good. Kasi po, actually, mahilig din ako maglaro ng mga paggawa ng burger. Sa phone po. Kaya sabi ko ganyan, ngayon, andito ako sa reality na gumagawa ng burger. Talaga? Ayun na lang po yung inisip ko. Tapos, nagtataka po yung mga sir ko doon, yung mga manager po, ship manager, na lahat gusto ko agad alamin. Na parang, nasa 1 week pa lang po ako. Kasi po po yun parang meron kang station. Sa fries ka muna, sa drinks, ganun po. Sa Bago dinaanan ka- mo lahat yun. Opo, tsaka talagang siya po, lahat may mga standard kasi po talaga may yun. mga measurement yan and Opo, tas everything. parang sinasabi pa nila na pag may mga heads na pumunta sa store, dapat standard yung gagawin mo, ganyan. So sabi ko parang doon din po, habang service crew ka, parang nag-aaral ka pa rin. Yes. Kaya sabi ko parang ang hirap. Pero ayun nga po, talagang in-enjoy ko na lang. Tapos nagtataka sila, bakit lahat kailangan, gusto ko nang alamin, nag-enjoy ako. Tapos yung paggawa ng burger, tapos andyan po lahat ng mga, kung ano yung, pag ito yung order, ano yung dapat nandun. Ayun po, in-enjoy ko siya hanggang So, sa... walang self-pity, walang drama na ba't ako nga, walang gano'n. Nung una lang Nung yun. una po, pero pinalitan ko po yung Binago po. mo yung attitude mo. Yes po. Okay. Tapos, ayun po, in-enjoy ko siya hanggang sa nakakatuwa po, i-interviewin na nga raw po ako sa IT. After 1 week yun? Hindi po, parang mga 4 days, after 4 days. Okay. Tapos po, pagkatas po nun, ang dami ko nga rin pong nun, actually, ang dami ko pong naging day off nun. Kasi nga, ililipat ako sa head office, tapos ganito, ganyan. Ililipat ako ng villa. Sa 1 week po na yon, hindi ako talaga naging crew pa. Service crew talaga. Madami pa po ako naging day off nun. Okay. Tapos ayun, thank you Lord nga, nung interviewin na po ako, nakakatuwa kasi sabi ng manager ko, ang manager ko po Indiano. Okay. Which is, kilala po sila na magaling talaga sa field. Oo. Tapos ayun po, nagte-thank you Lord nga ako kasi nung in-interview niya po ako, dapat sa HR manager po muna bago sa IT manager. Pero ang nangyari po, IT manager na muna, tapos naging HR manager. Kumbaga, kay HR, wala na siyang magagawa kasi Oo, approve tinanggap na. na po ako ni IT manager. Ganun po yung nangyari. So, in a week's time, naiba yung posisyon mo? Opo, Naging naging IT assistant po. IT assistant, okay. Yes And then, po. what happened? Tapos, ayun po, yung IT assistant, ang ine-expect ko naman po, ang gagawin ko, paperworks. Okay. Pero hindi po. Ang ginagawa ko po is, technical support talaga. Mhm. So, kapag meron pong mga calls po from the store, tatawag sila sa amin, ganyan. Ayun po, support namin sila remote. Mhm. Ganun po yung gagawin. Pero sabi mo, hindi ka natapos dun sa position na yon. What happened after that? Bakit nagkaroon ka pa ulit? Sabi mo, naging IT head ka? Something like that? Ayun po, nakakatuwa po si Lord kasi yung favor niya sa akin. Kasi nung nag-join po ako sa IT department, meron po pala silang big project. Okay. Big project po na talagang, pang Qatar, lahat ng McDo ng Qatar po. Ang Qatar po ay merong 86 na stores. Ang McDonald's may 86 Opo, stores. tapos lahat po yun, support po namin. Tapos, ayun, thank you Lord po kasi nga, nung time na nag-join ako, ang role ko lang po dapat doon is testing. Okay. Meron pong binigay yung global team na test cases, parang 1,000 plus po na test cases. Okay. Na kada senaryo, kailangan ganito dapat yung lalabas. Pag hindi ganito, i-report ko. Ganun po. Mhm. Tapos ayun, nakakatuwa po si Lord kasi nga, ayun na po ang in-expect ko na hanggang doon lang po ako. Mhm. Tapos hindi ko alam na dahil join lang din naman po ako ng join ng meeting, simula umpisa hanggang natapos yung project po,
ayun po, nakakatuwa si Lord. Tapos, yung manager ko po, nung time na magde-deploy kami sa lahat ng stores, nag-leave po siya, tas isang senior ko. So, dalawa lang po kami ng supervisor ko po, yung nag-deploy sa lahat ng stores, na 86 po. Tapos, nakakatuwa si Lord kasi hindi ko po ina-expect na magiging market IT lead ng project po na yon. Naging lead person ka, kumbaga. Opo, sa department po namin, ako po yung lead. Okay. Ako yung magli-lead sa IT. Yes. Kaya talagang nagpupuritang papasalamat ako kay Lord kasi hindi ko nga po ina-expect kasi wala pa po akong isang taon. Oo. Kumbaga, hindi po pwede yun na Oo. ako yung magli-lead. Pero wala pa ako isang taon. Kaya sabi ko ganyan. Kaya nakita po nung ibang ibang department din, lalo na mga kabayan. Nakakatuwa po kasi sila doon na, di ba, sabi pa nila sa akin, mag-request ka na. Kasi yung trabaho mo pang pang ilang taon na. Hindi na yung pang IT assistant lang. So hindi ka At na saka- dumaan sa parang processing, napunta ka kaagad sa lead position. Opo, naging IT lead po ako, which is hindi naman po dapat talaga. So, yan yung kinakanta natin eh. Walang imposible sa Diyos, hindi Opo, ba? nakakatuwa po yun. Kaya nga talagang pag kay Lord ka umasa. Kasi po, ayun pa, na-expose ako sa mga global meetings po. Oo. Sabi Ang mo nga, mga ka-meeting namin, Yeah. mga taga-Europe po, tas lahat ng Middle East. Okay. Tas sa Pilipinas din po, may mga nakaka-meeting kami. Kaya nakakatuwa po kasi sabi ko nung una, ayoko pa po magsalita kapag may mga meeting. Dahil... Kasi nga, hindi naman po ako sanay na bigla ako mag-i-English dyan. Hindi ka naman nag-nosebleed doon. Hindi naman po. So makita natin yung favor ni Lord sa kanyang mga pinili at tinawag na iba hindi ba? Pagka ikaw ay anak ng Diyos at you remain faithful at nakita naman natin ang hindi lang naman siya kundi mga magulang niya, mga kapatid niya, patuloy na naglilingkod sa. At saka na-struck ako dun sa sinabi mo na, yun na nga, unang-una malungkot doon kasi first time kang nahiwalay sa parents mo. And yet, hindi ka nag-dwell sa self-pity. Ang ginawa mo is you face the challenge and what you did was to enjoy it. No? So actually, yun ang isa sa pinakamagandang, actually isang sekreto sa mga challenges. Kung ano man yung challenges mo, enjoyin mo talaga No? So siguro, biglang buwelo na, ano ba life verse mo? Kumbaga, sa tayo doon. Yung life verse ko po yung Mark 11 verse 24. Sige nga, para Diba? alam Sabi nila. po doon, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, naging buhay sa'yo yun. Yes po. Marami ka mga naging Opo. answered prayer. Sobra po. Tapos parang kapag pagka iniisip ko yung mga pinagpipray ko lang noon na andun na ako ngayon, Oh. sabi ko talagang ma-amaze ka po kay Lord, di ba po? Kasi sabi ko, dati pinagpipray ko lang yun. Tapos ngayon, eto na, andito na ako, ganun po. At saka ang bilis ng mga pangyayari na parang nanaginip ka lang pag-isip mo, ito na. Opo. Ayun pa, nakakatuwa po kasi di ba, nung Pasko po tsaka New Year, parang nasa Laguna po yata noon. Tapos, nung time na sinalubong ko yung Pasko at New Year sa Qatar, sabi kong ganyan, parang last year wala naman sa isip ko na nandito na ako sa ibang bansa. Oh. Hindi ka ba nahirapan na kasi number one dyan is homesickness Paano mo hinandle yung pagiging Actually homesick? po, Hindi ka naman homesick? Natutuwa ako kay Lord kasi hindi naman po ako yung talagang umiyak na gusto ko nang umuwi. Wala pong ganun. Why? Anong perception mo? Anong attitude Actually mo? po, hindi ko rin alam. Pero nga po, ayun nga, in-enjoy ko lang po kasi sabi kong ganyan. Nung time po na nag-a-apply ako, sabi ko, hindi ko talaga po alam. Talagang gulong-gulo po ako kasi nga, meron po akong work. Tapos sabi ko, parang pag inisip ko na magre-resign ako sa work ko, tapos lilipat ako sa service crew na hindi pa sure kung kailan ako magiging IT, tapos yung salary ko same lang naman. Parang inisip ko po, ang hirap. Pero dahil may natanggap po akong word ni Lord, ayun po, sabi ko, sige, mag-go ako. Kaya sabi ko ganyan, nung nandun na po ako, yung kakwarto ko rin po, actually siya, Christian din siya?
Catholic. Pero ayun, thank you Lord kasi nga pagka nagkakwentuhan kami tungkol sa kay Lord, ganyan. Oo. Ano siya talagang interesado rin, nakikinig po. Tapos may time na sumasama siya sa akin. Tapos ayun po, parang same kami na nag-try lang, nakapasa, ganyan po. Tapos enjoy na lang po namin. Sabi ko ganyan. So, bago mo tanggapin ito, did you ask a word from the Lord? O yung pinanghawakan mo lang yung, may Yes humingi po, ka, ano opo. hiningi mong word nun? Actually, nakakatuwa po kasi ito po. Yung word po na yon, pag nagpipray ako, every time na malulungkot ako, di ba po, meron po nun, nakakatuwa pa po pala yun, yung time na, sabi kong ganyan, Lord, aalis na. Parang ang bilis po kasi. Nung time po na nag-apply ako, hindi nila ako matawagan ng agency. Hanggang sa kinukulit po nila ako, sila naghihintay sa akin na, di ba po, pagka nag-apply ka, pagka hindi ka nila ma-reach out, wala ka na. Ganun po. Pero dito, sa nangyari po sa akin, sila naghihintay sa akin po. Wow, Kung kailan baliktad. ako. Opo. Tapos, dahil hindi pa ako ready, sabi ko, kailangan ko po mag-render. Mag-ano? Mag-render po sa work bago ako umalis. Oo. Kailangan naman po talaga, pero pinayagan naman po ako kung kailangan na talagang umalis. Sige, okay lang. Ganun na po sila. So Pero- hindi yung required na days bago ka umalis, wala na, pinayagan ka na agad. Pinayagan na po nila ako. Thank you, Pero Lord. sabi ko, parang hindi pa po ako ready. Sabi ko ganyan. Ako po, sarili ko po yung hindi ready. Tapos every time na parang malulungkot ako, merong mga words si Lord. Tapos ito po yung isa sa word ngayon sa Psalm 32 verse 8, yung Okay. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. So ano ang take mo dito nung natanggap mo yan? Actually, nung nakita ko po yan, nung bigla ko siyang nakita, ibang version po yung yung Nabasa mo? Opo, yung nabasa ko. Hindi ko lang mahanap ko anong version po. Pero, sabi ko, ayun, sinabi na ni Lord na talagang siya mag-guide sa akin kung ano man yung gagawin ko. Basta, since pinag-pray ko nga po siya, sabi ko, ayun na yung sagot ni Lord. Sabi ko pong ganon. Tapos po, meron pa niyan yung sa Ephesians 3:20. Na sabi doon, now to Him who is able to do far more abundantly Wow. than all that we ask or think, according to the power at work. Ibang din po, ibang version. Pero sabi ko ganyan, nakakatuwa si Lord kasi yung answer niya sa akin, talagang, ayun na, divine, wag ka lang magdalawang isip. Ganun. Kaya nga, so napakahalaga talaga yung kasi yung dalawa mong words na tatanggap, very clear no? Opo. Instruction, pagkatasabi niya, ako bahala sa'yo. Opo. Yun ang nangyari sa buhay mo, yung hindi mo ini-expect, yun ang Yes nangyari. po. Kaya So, talagang Brother Ernie, ma-amaze ka talaga kasi nga, sabi ko pa nun, parang pagka inisip ko na ang trabaho ko tungkol sa restaurant, yung mga devices ng restaurant, parang sabi ko, ang layo sa gusto ko. di ba? Pero hindi ko alam na ang ganda pala ng plano ni Lord. Tignan niyo po, nasa Qatar, tapos ang mga kasama ko, mga ibang lahi. Oo, at saka hindi Nag-i-English po ako basta-basta yung ron. mga kausap mo. Opo. Di ba, Saka mga Indiano po. Yun na nga, sabi rin niya, hindi ba, my ways are different Yes from po. your ways and my thoughts are Kaya minsan talaga pag nasa buhay ng tao, minsan parang diskarilyata ako dito. But because you have the word, di ba? Yes po, opo. Kaya parang, alam nyo, tingin ko dito sa kanya, lalo siya ngayon na talagang, young adult na, arang ang tapang mo. Di ba? Kasi sabi mo, hindi ako na, sino si Divine at anong meron siya at ang lakas ng loob niyang mag-abroad mag-isa? Actually, hindi ko nga rin po alam. Sabi ko, Huwag na tayo magkwentuhan. Sabi po nila- Hindi, go ahead. sabi nga po nila, pagka umalis ka sa comfort zone mo, doon mo makikilala sarili mo. Hindi ko rin po alam na ganun pala. Kasi ang akala ko, talagang sobrang dependent ako kay la mama, na laging gusto ko sila mama nandyan lang. Ganun po, akala ko. Pero nung lumabas ako, sabi ko kasi syempre kailangan ko rin nga po na matry naman yung iba. Kailangan ko mag-grow, hindi pwedeng laging nandito lang. Pero sabi ko, comfort zone ko po talaga to dito Comfy. Oo. Sila mama at papa. Talagang ito lang, sabi ko ganyan. Sabi ko, parang hindi ako ready na lumabas. Pero sabi ko noon, sige, itatry ko. Tapos ayun, thank you Lord nga po kasi
Doon ko nakilala sarili ko na ano pala ako, na gusto kong itry. Gusto kong mag-take risks sa mga ganon. Tapos kung ano man pong kahihinatnan, maging lesson na lang po, ganon. Oo. Kung maganda at mali po. Actually, ginawa mo step of faith eh. Dahil may words ka eh. Opo. Pero hindi mo alam kung ano yung mararating mo. Pero you took that step of faith at doon mo na-discover kung sino ka talaga. So, napakahalaga pong maintindihan natin na minsan, ilalagay tayo ng Lord sa isang kalalagayan na para bang, wow, bago to, hindi ba? Yes po. Hindi pwede yung tapang ko dito. Especially nga, babae. Hindi ko naman sinasabing babae ka kasi hindi yun. Ano? Kundi yung unang-una, syempre babae, iba yun. Iba yun. Hindi kagaya ng lalaki. Sige, umalis ka, lalaki ka naman, di ba? Pero sa babae, mahirap. So, anong major adjustment na ginawa mo, masasabi mo doon? Siguro po doon ngayon, pagdating po sa environment, sa mga Oo, nakakasama ko, kasi syempre, ano po iba't iba na kami ng paniniwala, Oo, ng iba-iba tradition. pinanggalingan ninyo. Opo, iba-iba. Oo. Kaya nga nakakatuwa po kasi na-expose din ako doon na parang doon ko nakita na talaga iba-iba yung tao rin po. Kasi dito parang syempre lahat tayo iisang lang. Yung sa mindset natin dito. Opo. Oo. Pero doon, nakakatuwa si Lord na, ayun nga po, nakita ko yung mga gano'n na meron pala talaga po na iba-ibang tao, na So, ibang-ibang. ano nakita mong mga insight? Anong nakita mo sa sarili mo na ito ang dapat kong ayusin, ito dapat. Kasi siyempre may culture shock ka rin. Plus the fact na hindi Christian yung Yung bansang country po, pinuntahan mo. So, opo. paano adjustment ang ginawa mo in terms of mindset, in terms of attitude? Sa bali talagang po ko noon, talagang nanonood po ako ng GMJ kapag po. Kasi sabi kong ganyan, talagang lahat po sila doon, karamihan Muslim. Muslim, may Buddhist Okay, po, may okay. Hindu. Okay. Ganon po. Tapos talagang lahat sila po is sobrang religious po. Lahat nung kasama ko mismo sa Although iba office. religion nila. Opo, tas sabi kong ganyan, ang hirap pala pagka din po. Pagka gano'n na parang, meron pa po nung time na since Muslim po yung manager ko, Mhm. doon sila nagpe-pray sa Oo, sa... meron yan. Kahit sa Opo. office, meron. Opo, tapos, syempre, may mga po sila, may mga ibang bawal na Mhm, mhm. mahigpit since po yung Muslim country. Oo, oo. Tapos, ayun po, thank you Lord nga kasi sabi kong ganyan, parang mas naano ako na kung pwede nga lang po na dalhin yung compi doon. yung GMJ po na laging nandun. Okay. Tapos nakakatuwa po kasi, ayun nga, kwento ko lang din po, nung time na kami, nagde-deploy po, kasama ko yung isa kong supervisor, nakita niya na lagi ako nanonood ng GMJ. Okay. Tapos naririnig niya doon kapag binabati po ako. Okay. Hindi niya kasi alam na ganito tayo dito, nakilala ako ng mga nandito po. Oo. Kaya tuwan-tuwa siya. Akala niya po kasi parang, na parang sa labas yung mga nasa GMJ. Oo, Tapos, pag nababati ako, tuwan-tuwa siya. Sabi niya ganyan, na andun nga daw po ako nag-work ng maayos, ganyan. Tapos, nakakatuwa po kasi, kapag nung time na nagde-deploy kami po, sasabihin niya sa akin, anong oras na? Di ka pa manonood. Di ba pag Wednesday po walang... Bible study. Opo, Bible study po panggabi. Sabi kong ganyan, wala ka ako po. Tapos nakakatuwa kasi... Anong kapag- oras ang GMG yung anong oras doon? 3 a.m. po doon. Opo, kaya po netong mga nakaraan, pagka may time po na nagigising ako, tsaka nakakapag-alarm po ako, nanonood po ako. Pero kapag, po, kasi ang start po ng araw namin doon is Sunday. Di ba Sunday po natin dito? Oo, Fellowship, oo, sabi kong oo, ganyan. Hindi ako lagi makanood po. So, ang pinaghugutan mo, kumbaga, wala namang fellowship din, walang prayer meeting, ay ang tinatawag na GMJ. Opo, kaya nga sabi kong ganyan. Talagang ang laking tulong po talaga ng GMJ, lalo na sa mga nasa malayo po. Si Sister Rose, taga Pangasinan po. Orpilla. Actually, nagkakwentuhan nga kami na pareho kaming gustong-gusto namin ng comfy, miss namin yung comfy, ganun po. Kasi nga po yung feeling na
nasanay po kayo na nandito. Oo. Tapos bigla kang magiging na lang, sa online ka na lang aattend. Kasi iba po yung feeling ng online at saka nung andito ka mismo Totoo. po eh. Well, at least ang GMJ it gives you that connection Yes po, kahit opo. paano. So, napakahalaga po itong ating ginagawa na broadcast na ito kasi maring sa atin, regular na ito dahil nasa Pilipinas Opo. ka. Pero sa isang Kristiyano, lalo nasa isang bansa na iba ang relihiyon, napakahirap to, no? Yes. Yung adjustment. Tanong ko lang, Divine, Rose Katabay Hugo, okay, Opo, oo. yun pala. Si Okay, Sister siya yung Rose. taga-Pangasinan na, oo, tama. Taga-Pangasinan din kasi si Sister Rose Orpilla. Anyway, Baguio. before taga-Pangasinan. Okay. Anyway, meron nung kasi kapitbahay dito nakikisali sa usapan. Anyway, after 1 year, sino si Divine before and after? Ano yung new discoveries ni Divine? At sino si Divine ngayon? May pagkakaiba ba after 1 year? After 1 year po, pinagkakaiba po is, ayun nga, mas lalo akong naging, kay Lord. Mas lalong naging sumbungan ko si Lord kapag What do you Kasi mean po- naging sumbungan? Kasi po, before, syempre, pag andito ako kay mama at papa, sa mga kaibigan ko, Okay. Oo. Eh, doon doon wala. po, hindi ko na sila regular na makausap. Oo, Kasi magkaiba nga, yung oras nga po. Oo. So, kapag talagang lahat kay Lord, yung mga simpleng bagay na si Lord na yung tinatanong ko, unlike before na parang tatanungin ko muna sila bago si Lord, nakakalimutan ko na dapat si Lord muna. Ganun po. Oo. Kaya, So you learn to be more dependent on God. yes po. Oh, yun ang isang magandang nangyayari sa atin pag may mga challenges. Actually, ang Diyos ay dinodraw tayo papunta sa Kanya eh. Not for anything, but so that we can learn to trust Him more, no? Hindi ba sa mga ganyang bagay? So mas masasabi ba ni Divine na mas matapang siya ngayon kesa noon? Yes po. At saka, talaga ngayon po, parang mas lalo ko pong na laging, meron pong magandang plano si Lord, na laging andyan si Lord. Laging ganun na po, lalo ngayon. So yung relation sa Kanya mas naging intimate, mas natuto kang focus sa Yes Kanya. po, opo. So dahil sa mga pangyayaring to, ano yung mga new experience mo doon na natuto kang mas pumoko si Diyos? So paano mo hinaharap yung araw-araw mo na mas dependent ka sa Diyos? Gaano kadali o gaano kahirap ito sa pinagdaanan mo for 1 year? Ayun nga po, gaya nung kunwari po, syempre mga simpleng bagay. Kasi po sa work, meron kaming iba't ibang na-experience since technical siya, may iba't ibang problema. Okay. Tapos, ayun nga po, meron din pong mga iba't ibang, ngayon lalo may project din po. Kumbaga parang, lagi ka nang in-expose sa ganun. Parang syempre, umpisa pa lang ng araw, magpe-pray ka na, Lord, sa wisdom, guidance, knowledge, and understanding. Okay. Tapos, lahat ng decision po, na parang, kailangan mo lagi na si Lord yung tatanungin. Alam mo na si Lord na yung tatanungin po, ganun. Oh. Hindi na yung ibang bagay, hindi na ibang tao. Talagang natuto ka, no? Yung parang pressure ng situation, naging positibo sa iyo. Yes po, opo. Kasi mas lalo kang lumapit sa Diyos. No? Opo, opo. And this is something that we can all learn from her. No? Kasi minsan, iba nagkatampo. Ay, na lumapit ka, Lord, bakit ganito yung sitwasyon? Bakit ang hirap ng sitwasyon? Pero sa isang Kristiyano, ito yung pagtuturo ng Diyos. Yung Matthew 11:20, come to me, all of you who are heavily... Kasi nga, marami akong nakakausap, sasabihin nila, ay pinarurusahan ako ng Diyos, ay ganito, may tinetesting ako ng Diyos. Para bang ang Diyos walang ginawa kundi tingnan ko nga kung kaya mo na. Hindi ganoon ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, nilagay kita dyan kasi tuturuan kita. Yung nga instruction, di ba? Binigyan nga, I will instruct you and everything. So very, very personal yung message na natanggap ni Divine. So, Divine, if ever you'll be given a chance, nasabihin natin na ikaw ay makakaabot pa sa ibang bansa, would you accept those opportunities and why?
ang lagi ko na nga rin po sagot sa mga ganyan, basta will ni Lord. Kasi sabi ko po, Okay. kasi nga po, ang pinanghahawakan ko na ngayon, hindi ako papapuntahin ni Lord sa ibang lugar, sa ibang na hindi niya to will. Sabi ko pong ganon. Kumbaga, kung andito man ako, will ni Lord yon. Ganon po. Oo. Ganon na po ang aking ngayon. Tama. Alam mo, pag Mantra. lumalalim ka kasi, yun ang ibig sabihin ng discerning eh. Okay, ito pangarap ko, pero maraming hindi nagtatanong, Lord, ito rin bang pangarap mo sa akin? No? Kasi siyempre, maraming may ambisyon, wala namang masama doon, maraming pangarap. Pero minsan, nauuna yung pangarap, nauuna yung ambisyon, hindi inaalam kung yung ba ang gusto ng Diyos. So natuto ka ng maghintay. Yes po. Talaga. Opo. Actually nga po, ano rin po noon, parang sabi ko, kapag share ko na lang din po sa promotion tsaka sa lagi nila sa akin sinasabi na mag-request ka na, di ba? Lagi na po silang gano'n, lalo na yung mga kabayan na sinasabihan nila ako, o kaya mag-apply ka na sa iba. Kasi pin-remote ka na, tapos yung salary Ano mo, po? ganun pa rin. Actually, hindi po ako na-promote. Ano lang po yun, parang sa project, na-promote. Sa project lang po. Kasi per project siya eh, no? Sa project lang po na naging market IT lead ako, Oo. pero wala po siyang increase, wala akong naging ganon. Nag-uusap nga kami kanina, sabi namin, hindi mo mababayaran yung exposure. Unang-una, para pagkatiwa, minsan, yun na nga sinasabi natin dito, minsan parang pera agad, di ba? Pera agad na, eto, alam mo yun, entitled ako kasi tinaasan mo. Pero sabi mo nga, kung will ni Lord na malagay ako dito, Opo. ano sabi nga, i-enjoyin ko to. At saka, mga kapatid, bago pera, kagaya ni Sister Divine, nakita niya yun, bago pa lang siya sa field. Although marami ka na pag-aralan sa school, pero iba pagdating sa real life. At kanina nga kami, nagkikwentuhan kami, in conclusion, kumbaga yung pinag-uusapan natin, na-expose ka sa isang bagay na ang ibang tao gustong mangyari yung sa buhay nila. Hindi ho mababayaran yung exposure na yon. Later on, pag nakuha mo lahat ng skills na kailangan mo, dahil ang Diyos mismo ang nag-provide sa iyo noon, later on, hindi ka na kailangang humingi, ibibigay na sa'yo. Opo. Kaya sabi ko sa kanilang ganyan po na, sige po, okay lang po, kasi sabi ko nga po, bukod sa hindi ko po ugali yung magre-request, na syempre, magre-request ako na i-promote, ganun po. Parang nahiya rin po ako. Tsaka sabi kong ganyan, darating din yung time na alam ni Lord yan, kako kung ganyan, na kung kung sabi kong ganyan, kung hindi man, because at least, advantage sa akin yon na, ayun nga, nakasali ako sa mga global meetings, yung experience ko na nag-IT ako sa Qatar, na para ang prayer ko lang naman po noon, na maging IT. Yun lang. Hindi Staff ko lang, po di ba? pinag-pray Oo, na sa oo. ibang bansa pa. Kaya sabi kong ganyan, sobra-sobra pa nga po kung baga. Yun na nga. So yung unang-una, alam mo, nakita ko dito, yung trust para ibigay sa iyo yon, may nakita silang potential sa iyo, and that is God moving in your life. Yes na, po. Yun na lang yung pagkatiwalaan ka, parang, di ba sabi mo nga, hindi ganun ang proseso sa company nyo. Kasi bago ka lang Yung salitang, ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, diyan ka lang. Yes Pero po. sa'yo, itinaas ka kagad ni Lord. At ang maganda, yung puso mo, tama. Hindi, at tinaas mo na, yun nga, usually, magkano tinaas ng sweldo mo? Usually ganun. Yun ang isang mindset na alisin natin. Opo. Kasi para bang, ano ba pinunta mo dyan? Sa bagay, totoo yun, para kumita. Pero hanggang doon na lang ba yun? No? Parang sa buhay, yumaman ka, pero naintindihan mo ba ang buhay? No. So it's more than just earning the money. Money will eventually come. Sana naalala ko sabi ng word ni Lord, ako ang nagpo-promote. Mm-hmm. Di ba? Opo. Di ba? Diyos ang nagpo-promote. Sa Diyos ako aasa, hindi ako aasa sa inyo. Opo. Tapos, ayun din po, sabi ko, pagka nagpe-pray ako ng ganyan, kasi nga, sila po yung nagsasabi sa akin na mag-request ka na. Hindi naman po ako nag-iisip ng ganun, pero pag sinasabihan nila ako ng ganun, parang napapaisip din po ako. Tapos meron pong time na yon, meron po kasi akong inaatinan doon na church. Okay. Yung church na inaatinan nila Sister Lani sa Tomango po. Good.
Yung sa Every Nation Qatar po. Okay. Nung time na umattend po ako, nung time na yon nahihiya pa po akong pumasok kasi na-late po ako noon. Na-late po ako noon. Tapos nahihiya akong pumasok kasi ang daming tao po nung time na yon. Actually, pagka, yung dalawa po 5 p.m. at saka 7. Okay. Nung pang 7 p.m. po, mas madaming tao po yon. Nahihiya po ako kasi late ako. Tapos, sabi ko ganyan, naku, ang pangit naman na, andun na ako, tapos hindi pa ako tutuloy. So, pumasok po ako, tapos pagpasok kong ganyan, nakakatuwa yung word ni Lord. Hindi ko lang po tanda kung saan Di ba, niya. recall mo. Basta about din po dyan sa promotion na sabi niya doon na parang, Okay. nakalimutan ko po. Basta sinasabi niya nga doon na, nagpe-pray ka ng promotion, pero parang kapag ka, naman, nag-iisip-isip ka rin, ganyan-ganyan sinasabi doon, na dapat lumapit ka lang lagi kay Lord, ganyan, tapos wag kang mag-alala na ipopromote ka din kasi nga sa right time. Ganun yung sabi ko nakakatuwa naman kasi parang nagdalawang isip ako kung a-attend ba ako or hindi since na late ako. Pero dahil umattend ako, yung word niya, ayun po. Kakausapin ka. Hindi, isang maganda dito, sigurado yan, may tukso. Marami kang, alam ka na, nag-uumpisa ka pa lang talagang humarap sa mundo. Maraming tukso. Pero ang advantage mo, may foundation ka eh. At yun ang napakahalaga po sa atin na hindi ka lang attend ng attend, hindi ka lang attend. Kagaya niya, no? Attend ka lang ng attend, tapos padadala ka doon na hindi ka well-founded sa salita ng Diyos. Paano pagharap mo? Magsiself-pity ka, pinromote ako. So nakatingin ka na sa pera. Sabi nga ni Lord, you cannot serve both mammon and God. Meron kang kaiinisan. Kung hindi ka pa maingat, si Lord naman pinadala ako, promote nga ako, hindi naman ako na-increase. Pero ikaw, glory to God, no? Maliwanag sa'yo yung stand mo. Siguro isang bagay na dapat nating paalala sa ating mga kapatid, marami tayong haharapin na hindi natin gusto or unfair yung situation. Pero kung malinaw sa'yo ang stand mo bilang Christian, hindi ka madadala ng lahat ng ito. No? So, tinanong ko nga kanina, can you describe yourself now na sabi mong medyo iba na si Diana, ito na naman ako si Diana naman, medyo iba si Divine, merong pagkakaiba si Divine ngayon nang umuwi siya. Would you talk about that? Ano masasabi mong change after a year? Bukod po sa nagkalaman lalo. Wala na nga nakakapansin. Ayun nga, sorry. mas kay Lord na ako lumalapit po. Unlike before na parang, lumalapit ako kay Lord, pero may ganun pa po. Kumbaga, dumadaan pa muna kaila, ganyan-ganyan. Bago kay Lord. Ngayon talaga, diretso na. Ngayon kay Lord na muna. Oo. Ganun And po. that's a lifestyle of every Christian. Yun ay tinuturo ng Diyos sa atin. Kaya nga minsan, inaalis din ni Lord yung mga ibang tao, di ba? Kagaya sa'yo, talaga inalis lahat, di ba? Pati church inalis sa'yo, kumbaga. Tapos nilagay ka dun sa isang kalalagayan na ang sinasabi niya is, mag-usap tayo. No? Ako magtuturo sa iyo, ako magpo-promote sa iyo, Yes, kung ano pa man, I will give you the prosperity. It will be coming from me, so the glory will be given to me alone. Ayan. Meron pang kakantayin eto na naman ako, si Divine. Kakantayin si Divine. Dahil sa iyo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. No? Masayang-masaya si Eddie. Yes po. Talaga, sige. Pakinggan natin yung awitin ni Divine. Dahil sa iyo, Jesus. Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang taglay. Nang ako'y dumaing, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigyang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko.
Pag-ibig mo hindi nagbabago. Salamat sa kabutihan mo. Dakila ka, O Diyos. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Thank you. Masyado namang obvious talagang masaya ka. Actually, may ano nga ho siya, may cold siya ngayon. Siguro nag-a-adjust yung katawan mo. Plus yung... Pero mas mainit doon, sabi mo, hindi ba? Nag-54? Yes po, sobrang Oo. init. Babati ho tayo sa mga may birthday. Hindi ho akong babati ngayon for a very good reason na hindi ho akong babati. Today is September 27 at siya ho ang babati ng mga may kaarawan ngayon. Yan. Ngayon po ay September 27. Siyempre, happy birthday po kay Minister Ernie Acaya. Ayan. Happy birthday po, Minister Ernie. Thank you, salamat. Ayan po. And happy birthday po kay Sister Nieves Africa. Kay Brother Ellison Sablay. Kay Sister Dame Velasquez. At kay Brother Larry Castillo. Yehey. Happy birthday happy po. birthday sa inyong lahat. Happy birthday! Happy birthday po. Ayan, okay. So by the time pala na ito ay nasa abroad ka na uli, nakabalik ka na, no? Yes po. Oo nga. Anyway, medyo gusto pa nating explore on the personal side ni Sister Divine. Bilang ayang Christian woman, ano ang isang sabi mo? Kasi sabi nila, ay, ang Kristiyano, hindi, walang mga ano yan, walang problema, walang mga sad, walang mga drama yan, di ba? Pero marami, di ba? Meron So, din po. sa'yo, would you mind telling us how old you are? Ilan taong ka na ngayon? 24 years old Wow, po. so 24 lang siya. At 24, ano yung sabihin mong pinakamahirap mong dinaanan na it caused you a lot of frustration? At bakit? Pinakamahirap po. Hindi ko po siya makonsider na pinakamahirap. I mean, Okay. parang wala pa akong Pero ano po, meron pa rin pong frustration. Gaya nung kunwari kapag ano po, may time na, syempre sa field nga po namin, parang hirap para sa akin po since hindi po talaga ako naman ganun ka ano noon. Hindi ko siya talaga gusto, yung IT po. Talaga? Opo, hindi ko siya gusto. Pero Ba't mo kinuha? nung mag-aano po ako, nung mag-senior high school na, bigla sabi ni Mama, mag-IT ka na lang. Masunuring anak. Ganun po. Sabi ko, sige. Ayun po, hanggang sa nag-college ako, ayun na rin yung kinuha kong course po. Hindi ka naman nahirapan. Medyo nahirapan po, pero nag-enjoy naman po. Kaya, ayun po, pagdating sa mga ganong parang nahihirapan ako, na-frustrate ako kapag may mga technical support na medyo hindi ko pa alam. Okay. Ganun po. Siyempre, parang
Lalo na kapag nandun ka sa sa ganyang po. Pagka yung mga field. parang basic hindi mo pa alam, nakakahiya po, parang ganon. Oo. Pero nakakatuwa si Lord kasi nga, okay naman po. Tapos yung feedback naman nila sa akin na pagkadating sa mga basic is kaya ko naman. Ayun po, nakakatuwa si Lord. Na parang Go. na-frustrate ako pero ayun naman pala yung nakikita nila. So, anong ginagawa mo during those times na, siyempre, andun ka pa na first time ka na-expose ng ganun. So, what do you do? Do you study again or what? Yes po. Actually, meron po kaming website na para sa McDo na doon magtitingin. Tapos, syempre, tamang search din po ng mga basic na na mga pang-support din po, ganun, pang dagdag knowledge din po. Meron ako isang in-interview dito, girl din, na parang hindi pa nga siya nakakapag-board exam. In fact, hindi pa siya tapos sa schooling niya. So, ginawa na siyang head, no? Parang ikaw nga, ganun din, ginawang head. Pero kagaya mo rin, ang ginagawa niya, pinag-aaralan niya. Tapos sinasabi niya, although mahirap yan kasi nasa abroad ka, pero ito kasi sa local siya, dito siya sa Pilipinas. So sinasabi niya, hindi ko pa ho alam yan, pag-aaralan ko. So yun ang isang maganda. At lagi kong naririnig sa'yo, kasi ini-enjoy ko. Pag sinabi mong ini-enjoy mo, what do you mean by that? Paano mo sinasabi? Alam nga namang tumawa ka doon kasi ini-enjoy mo. So pag sinabi mong, okay, may frustration ako dito, nahirapan ako, pero ini-enjoy ko. So ano ang attitude ng isang taong ini-enjoy yung mga ganung bagay? What do you mean na ini-enjoy mo siya? Kumbaga, imbes na mag-isip ako ng laging negative, na laging magreklamo, ganun po. Inaano ko siya na maging positive ako. Tapos, kumbaga, lagi kong iniisip din po na magkakaroon ako ng advantage, magkakaroon ako ng dagdag kaalaman sa mga ganong bagay po. Kumbaga, hindi naman po lahat tayo, lahat ng tao is alam na lahat ng bagay. Correct. Kumbaga, meron pa rin naman talaga pong pagkukulang na meron talagang hindi alam yung ibang bagay. Ayun, ganun po iniisip ko. Tas, kumbaga, na parang imbes na mag-isip ka ng mga pangit na bagay. Oo. Ayun po. Ang isang nakikita ko kasi sa sinasabi mo is, hindi mo siya tinignan as burden, tinignan mo siya ng opportunity. Opo. Di ba? Na paano ako lalago dito professionally, di ba? As a person. So, sa personal life mo, may mga, hindi professional, sa personal life mo, how do you handle yung mga ganyang challenges? Sa buhay mo mismo, as a young Christian woman. Alam mo, yung sarili mong damdamin, yung mga sarili mong frustration sa whatever it is na walang kinalaman sa trabaho. Lahat naman tayo merong ganun. So, paano mo siya hinahandle? Siguro po sa akin kasi pag may mga ganyan, nananahimik din po ako. Or kaya parang, lalo na kapag may times, syempre po, pagka mahirap din kapag may mga times na hindi mo na rin alam. Kumbaga, alam mo nandyan si Lord, pero yung parang ikaw minsan sa sarili mo, hindi mo na rin alam kung paano mo i-handle. Okay. Ayun po, lalapit ka kay Lord, pero may times na mananahimik ka rin talaga para magkakaroon ka ng me time. Na po. So you learn to wait upon the Lord. Opo. Na kahit na ano pa yan, umaasa ka na may darating na tulong. Yes po. Oo. Which is a very positive Christian trait na, kasi sa totoo lang, isa sa pinakamahirap maghintay eh. Lalo na sa mga edad nyo, nako. Opo. Parang gusto lagi, may sagot na si Lord. Di ba? Opo. No? So paano mo natutunan yun na maghintay, umasa? Paano mo natutunan yun as a young person? Isa po sa word na nakita ko rin na pinakita sa akin ni Lord, yung sa Isaiah 60 verse 22. Ano yun? Yung when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Okay. Kumbaga, pinanghawakan ko siya na sabi ko, kapag para sa'yo, pag will ni Lord para sa'yo yan. Kumbaga,
kahit ano man pong dumaan na ano, lahat ng will ni Lord na maganda, mangyayari sa'yo. Ayun po. At saka maganda pag gano'n ang attitude mo, you always give the best. Kasi may inaasahan ka, hindi ba? So, kagaya siguro sa'yo, glory to God, na marami kang, pagpasok mo doon, dyan yung emotional problem, andyan na yung lahat na. Pero ang nakita mo ay yung pagkakataon, paano ako mag-excel dito? No? So, hindi ka naman bibigyan ng pagkakatiwalang gano'n kung hindi mo binigyan yung excellent service mo sa mga tao. Eh. So, sa'yo, ano ang definition mo ng success? Pag sinabing, ay, successful yung taong yan. Ang mundo merong sariling concept ng success, di ba? So, siguro, direct question, paano mo masasabi na sa divine, whatever it means sa'yo, na si divine successful kapag ganito? Ikaw, ano ang definition Siguro mo ng success? sa akin po ngayon, kasi, ano po, kapag success ka na kapag ka kontento ka, tsaka kapag alam mong si Lord talaga yung Anong magbibigay. sabihin na kontento ka na? Saan ka kontento? Pag may 10 million ka na, pag nakatira ka, pag do you mean kontento? hindi naman po. Kapag kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon, yung, syempre, gusto mo rin po yun. I mean, kapag kabibigyan ka nun, okay rin. Okay. Pero yung kahit hindi ka bigyan, parang okay ka, masaya ka, kahit walang ganon. Oo. Yung ganon po. Oo. Siguro sinasabi natin dito as Christian, matuto kang maunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos na makontento ka. Yes po. Kung ano. Hindi ito yung being fatalistic na, ito lang ang meron ko, di pagtiisan. Hindi yun no? Yes Kundi yung, po. alam mong galing sa Diyos yan, alam mo may mga pangako ka ng Diyos, Apo. alam mong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. So naroon yung, okay, I'm happy because I know this came from Yes God. po, Di ba? opo, ayun po. And I know, ako paborito ko dyan, the best is yet to come. No? Yun lagi Yes tayo, po. kahit nga kagaya namin, may edad na, para bang, mamamatay ka na, ano pa ba naman ang aasahan? Hindi eh. Kasi ang Diyos natin, generous yan eh. Bigay ng bigayan, and as long as you follow that road, no? Yes Sometimes, hindi lang sometimes, the narrow road, doon mo makikita na talagang totoo pala ang sinasabi ng Panginoon. So, a lot of Christians actually, ang success ay hindi sa mundo na makikita mo. No? Ang success is yung nanggagaling sa inner man, no? Doon sa tao na natutong magtiwala sa Diyos at makakontento sa Panginoon. Ano pa mga pangarap ni Ate Divine sa buhay? Kapag sa pang family, syempre, ayun nga, syempre, mga bahay, mga ganong klase po. Okay. Pero kapag syempre, ang gusto ko na lang po is yung good health, yung mga long life sa family po. Tapos, Para sa sarili mo. sa sarili ko po, nag-isip. Pang family po. Sa sarili ko po, siguro, ayun po, na parang, syempre mas mag-grow pa sa spiritual tsaka sa career po. Oo. Tas, ayun lang po, enjoy pa rin yung buhay. Oo. Kasi minsan nga, wala namang masama doon, kaya tinatanong ko nga. Kasi karaniwan sa Pinoy talaga, sabi niya, para sa pamilya. Di ba? Laging ganyan. Family-oriented tayo eh. Wala namang problema doon. Kaya lang, as a person, you have also your dreams, di ba? Yes, po. You have your aspiration na, siguro says, gusto mo bang makarating pa sa ibang bansa or whatever it is, di ba? Opo. Ayun po, nakakatuwa nga po kasi meron mga nagsasabi na baka gusto mo, thank you Lord yan, baka mapunta ka sa McDonald's Europe, ganyan. Oo. Sabi ko, nakakatuwa po yun. Sabi ko, pero syempre, kung ano ang will ni Lord, kung saan man po, kasi alam ko naman, panatag loob ko na kung saan man po ako mapunta, is maganda yon at will yun ni Lord. Yun Ayun ang po. maganda. Panatag. Kaya siguro, nung pagpasok, paglabas mo ng bansa, may panatag ka ng kalooban. Yes po, Kaya opo. nakafocus ka na lang sa Panginoon. No? And something that a lot of young professional need to learn. Kasi nga ngayon, para bang
kailan ako mapopromote, kailan lalaki sweldo ko, kailan magkakotse na ako. Maraming nakarating naman doon, no? In fact, marami ako nababasa sa news. Nakarating, kaya lang may sakit. Alam mo yon, yung masyadong drive to earn, the drive to promote, mararating mo. Pero at age 25, may diabetes ka na. At age 30, may high blood ka na. Minsan nga, combination pa ng high blood tsaka diabetes. So, saan ang success doon? At a very young age, parang minsan natawag natin yan, too much too soon, na minsan yung akala mong magpapaligaya sa'yo, ay siyang magbibigay sa'yo ng problema. Kasi nga, wrong perspective, no? So, sa isang Dayan, eto na naman ako, ano ba yan? Dapat si Dayan, isang araw talaga interviewin ko dito. Sa isang Dayan, ano ang... Diba? Anyway, sorry po. Sa iyo, hindi na to play safe, hindi ko na binagit sa pangalan. Kasi baka mag-senior na naman ako eh. Ano yung masasabi mo sa mga kagaya mong edad na may mga challenges ngayon? O even yung mga nasa abroad, anong mabibigay mong isang advice na masasabi mong ito yung maibibigay kong payo sa inyo? No? Specifically for young people, young professional like you. Para po doon, siguro ayun nga na syempre, talagang dadaan tayo sa struggles. Kumbaga wala namang exempted na dumaan sa struggles. Pero syempre, magtiwala lang tayo kay Lord. Lalo na kapag ganyang mga, po kasi, pagkakataon ng buhay, na parang, gaya nga po na sabi nyo kanina, na parang sa iba, lagi nilang kine-question na lagi silang may pinagdadaanan, ganyan. Pero ayun nga, na parang i-take natin yon as an advantage na, kumbaga, alam mo na merong ginagawa si Lord sa'yo kung bakit ka nandun sa moment na yon. Ayun po. So, yun ang isang awareness ng isang Christian. Hindi ito nagkataon, hindi ito aksidente, hindi ako pinarurusahan ng Diyos. May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. At maliwanag ang Romans 8:28, sa mga nagmamahal sa Kanya, ito'y laging sa... Yun ang magandang, gamitin ko na yung salita, na ipukpok talaga sa atin. Di ba? Na may magandang mangyayari sa iyo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Mahalaga ho yun, no? Lahat tayo ay tinawag at ang bawat pagtawag ay may layunin. So yun ang dapat nating malaman at malalaman natin yun kung susunod lamang tayo. Hanggat hindi tayo sumusunod, hindi po natin makikita ang layunin ng ating Panginoon. May time pa tayo, so medyo konting tanong pa. Anong kinatatakutan ng isang divine? Bilang tao, lahat naman tayo may fears. Opo. No? Although, ano yan because of our faith. But being human, meron at meron tayong mga fears. No? Sa'yo, anong fear mo? Ang akin lang po, ang kinatatakutan ko lang po is yung pagka kunwaring nasa ibang bansa po ako, nasa malayo ako, tapos biglang may mararamdaman na hindi maganda si mama at papa. Kasi sabi ko parang, pagka inisip ko yun, parang ayoko pong syempre, hindi mo naman alam daw, kapag kunwari man pong kunin sila ni Lord, panatag ka na kay Lord sila, pero syempre, ang hirap din po na nasa malayo, ganun po. So talaga yung pagmamahal mo sa magulang mo, naroroon talaga. Yes po. No? In fact, yung pagmamahal mo sa magulang mo rin ang naging pundasyon kasi alam mo pinagdarasal ka nila, di ba? Opo. Lalo na yung nanay mo, walang ginawa yun, kundi halika pray tayo. Opo, nakakatuwa yun kasi nga po, ayun din, isa pa po yun na parang yung pagka kahit nasa office ako, tapos pagtatawag sila, minsan po, basta po wala ako sa manager ko or kaya wala kaming mga meetings. Tapos pag sumagot ako, sasabihin nila, ate, pray tayo, ganyan. Pray tayo. Oo. Lagi kami nagpe-pray po kapag
pagka patulog na sila dito po. Tas ako sa- Gaano kalawak ang naging impluensya ng mga magulang mo sa buhay pananampalataya mo? Paano sila naka-impluensya ng gusto sa buhay mo? Ano po, talagang grabe po kasi syempre, di ba po, lagi kang i-remind nila since bata ka pa no na mag-pray ka lagi kay Lord ka umasa. Yung mga ganong bagay po, yung mga ganong salita po na lagi mong maaalala din siya kapag ka nasa malayo ka. Yung, yung kahit yung pagdidisiplina nila, na sabi ko, okay, kaya pala. Tapos, syempre, ano po, parang inano rin nila po ako na matuto sa mga gawaing bahay. Kasi kapag nasa ibang lugar ka, wala kami, sinong gagawa? Parang ganun po yung mga ano nila. Tapos kapag ka, ayun nga po, laging basta si Lord, laging kay Lord dapat. Ganun po. Ang maganda sa'yo, dinisiplina ka ng mga magulang mo, pinrepare ka sa buhay. Yes po. So, minsan kasi sabihin, ako na lang gagawa. Paano kung wala ka na? Di ba? So, kailangan din, sa totoo lang, minsan parang, kaya sabi mo, kaya pala. Kasi at that time, ayaw mo. Siyempre. Di ba? O, hugas ka ng plato. Maganito ka. Ayaw mo talaga noon, di ba? Kasi bata ka, alam mo naman ng bata minsan. Parang laging, Pero kung hindi ka naturuan, papaano na ikaw pagdating doon? ayun po. Yung iba nga sinasabi, paano ka pag nag-asawa, wala ka? Wag na muna yung pag-aasawa. Bilis naman. Yung muna na, malalagay ka sa isang sitwasyon Kung hindi ka binigyan ng opportunity ng mga magulang mo na ma-develop yung skills mo. Actually, hindi skills yan character yan as a person no? So, minsan sasabihin nga, sino ba magulang yan? Ba't hindi tinuruan? Ayun, sa iyo, naging mahalaga lalo sa iyo, mas na-appreciate mo yung disiplina ng mga magulang mo. Yes po. Di ba? Dahil kung hindi ka dinisiplina ng ganon, paano ka na? Opo. Kaya kasi nasabihan ko rin po yung tatlo na kapag syempre, may mga times po na hihindihan sila, mga ganong sabi ko, ano yan? Ganon talaga, merong para sa inyo yan. Ganon na rin po ako magsalita kasi nga, naintindihan ko na po. Opo. Sabi ko, tapos, di ba pagka hinindihan ka sa loob mo, sabi ko, hindi, okay lang kasi alam nila kung kailan ka hindi dapat, kung kailan ka papayagan, kung kailan hindi. Yun. Naintindihan ko na po talaga. Sabi ko ganyan. Hindi ibig sabihin na pwede ka na mag-asawa. Basta naintindihan mo na. So maganda yung sinabi mo. Kasi nga, yung masakit noon, naging kapaki-pakinabang ngayon. No? Tulad din ng mga pinagdaraanan natin. Ngayon, masakit. Kasi hindi pa natin naintindihan. Opo. Pero kagaya mo, nagtiwala ka sa mga magulang mo, sumunod ka, pati nga yung iyong tawag dito, yung kinuha mong course, sumunod ka pa rin, nakita mo yung pagpapala. Kaya talaga yung honor your father and your mother, hindi lang naman yan yung bigay, binigyan mo yun, di ba? Yung talagang pinahalagaan mo sila, ginalang mo sila. At yan ang maganda naman na maibabahagi mo, hopefully, pag may pamilya ka na. No? So, it's a very good, hindi ko matawag na starting point, but you're already there. And you are ready. No? You are ready for the next challenge in your life. So, itong pagbalik mo, halimbawa, sa Qatar, ano yung mindset mo na sa paghanap mo sa'yo? Meron ka bang insight na nakita pa na, pag ito nangyari, ito yung aking insight o ito yung aking stand or whatever it is. Kasi siyempre, minsan, kailangan malayo ka sa isang lugar para may makita ka uli. Doon, di ba? Ngayon, inilayo ka ni Lord. So, anong mga nakita mo o nakita mo na narito ka sa Pilipinas na mas nakikita mo ngayon malinaw na pagbalik mo, ay, ganito yon. Ayun po, syempre yung ways pa rin po ng pag-serve. Kasi, syempre doon nga po, iba, since Muslim po sila. Okay. Tapos, din ako, sa online lang din po ako nakakanood. Kumbaga parang mas, kahit hindi man ako present physically dito, kaya ko pa rin dapat na
na kung ano man po yung naririnig ko doon sa online, kahit sa online ko lang po siya naririnig. Kumbaga, parang dapat mas i-ano ko pa po na maipamuhay siya. Okay. Sabi nga, di ba, sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing and hearing. So, kailangan lagi tayong nakakarinig, no? Yung aking anak, may prayer meeting kami sa bahay. Sabi niya, buti papa, may ganito tayo, bakit nakakalimutan ko? Di ba, minsan because of pressures of life, pressure sa trabaho, minsan siyempre, nawawala yun sa'yo. Pero pagka nakinig ka na naman, di ba, o umating ka ng church, nare-remind ka uli eh. Sabi nga, ang problema sa mga Kristiyano, malilimutin. Hindi, totoo yun because of so many things happening all at the same time. Pero ang nakikita ko ngayon, no, as far as I am concerned, nakikita ko isang bagong divine na nakahanda na para humarap sa, para bang bring it on, parang ganun ba? Dahil naroon at nakikita mo marami ka ng insight na nakuha, yung mga pinagdaanan mo, naging kayamanan mo Hindi na sayang, no? So, mga kapatid, sabi nga, kwentuhan lang ito at sabi ko nga nung dumating, naku, alika, kausapin na natin yan at isa lang natin sa awit kasi hindi ko alam yung schedule mo. Sabi ko, isa lang natin. So that people will hear what it takes to face all these challenges and how all of these things can make you grow as a person, to mature you as a person. So, hindi lang ito pera. Hindi lang ito promotion. Pwedeng may pera ka, na-promote ka, pero ang iyong maturity of a 10-year-old, pwede yun. Pwede nga ang IQ mo, taas-taas, pero ang EQ mo, 10. So, mahirap humarap sa buhay pagka ganoon. So, nagpapasalamat ako kay Divine na alam niyo, medyo masama rin yung pakiramdam niya, yung boses niya. Pero pinaunlakan niya tayo dito kasi nga, sabi namin, kailangan andito ka. By hook or by crook, kailangan makakwentuhan ka naman. So maraming salamat, Divine. And Thank you, Lord po. we'll be praying more for you. No? Thank you, Lord. So bago kami magtapos, awit po kami ng huling awitin para sa ating lahat. Yan, umawit at magpuri. Itong awitin na to ay awitin ng mga taong nakaranas. No? Kagaya nung kinanta mo kanina, walang imposible. Ngayon naman, nagpupuri tayo dahil dun sa bagong buhay natin kay Kristo. Lalo ka na, napakapalad mo at a very young age, nakita mo na ito. Kami mga senior, medyo natagalan. Nakita na naman. Kaya lang, kanya-kanyang panahon. Pero napakapalad nyo at a very young age, nakita nyo na ito. Umawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. At magalak
ka sa Panginoon at magalak ka sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, thank you for joining us. See you again next Saturday sa Awit ng Pag-ibig. Maraming salamat po. Thank you, Lord po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the